Diyos si Jesus, bakit siya nanalangin? Ang pananalangin ni Jesus, sa kabila ng pagiging Diyos, ay isang malalim na aspeto ng Kristiyanong teolohiya na nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Narito ang detalyadong paliwanag, ang dalawang kalikasan ni Kristo. Sa teolohiyang Kristiyano, si Jesus ay nauunawaan bilang ganap na Diyos at ganap na tao, isang konsepto na kilala bilang hypostatic union. Bilang Diyos, taglay niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, kabilang ang pagkamakapangyarihan, pagkaalam sa lahat, at kawalang hanggan. Gayunpaman, bilang tao, isinusuot niya ang mga limitasyon ng tao, kabilang na ang pangangailangang manalangin, upang ipakita ang pagpapakumbaba at pagsandig sa Diyos Ama, at upang maging huwara ng isang buhay na puno ng pananampalataya at pagsunod, relasyon ni Jesus sa Ama. Sa buong ebanghelyo, tinutukoy ni Jesus ang Diyos bilang kanyang Ama, na nagbibigay diin sa natatanging relasyon sa loob ng Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapag nananalangin si Jesus, nakikipag-usap siya sa Ama, na nagpapakita ng pagkakaiba ng mga persona sa Trinidad, bagamat iisa sila sa kalikasan. Ang kanyang mga panalangin ay sumasalamin sa patuloy niyang pakikipag-ugnayan sa Ama, at ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama habang tinutupad niya ang kanyang misyon sa lupa. Pagmomodelo ng panalangin para sa mga mananampalataya. Nananalangin si Jesus upang ipakita sa kanyang mga tagasunod ang kahalagahan ng panalangin at pag-asa sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, ipinakita ni Jesus ang isang halimbawa na dapat sundin ng mga mananampalataya. Ipinakita niya kung paano hanapin ang gabay, lakas at probisyon ng Diyos sa lahat ng kalagayan, pagpapahayag ng kanyang pagkatao. Ang mga panalangin ni Jesus ay nagpapahayag din ng kanyang tunay na karanasan bilang tao. Sa kanyang buhay sa lupa, naranasan niya ang gutom, uhaw, kapag-uran at kalungkutan. Ang kanyang mga panalangin tulad ng sa hardin ng Getsemani, Mateo 26:39, ay nagpapakita ng kanyang mga damdamin at pakikibaka bilang tao, ipinapakita na lubos niyang nauunawaan ang kalagayan ng tao. Pagtupad ng kanyang papel bilang tagapamagitan, si Jesus, bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, unang Timoteo 2:5, ay nanalangin sa Ama para sa kapakanan ng iba. Ang kanyang mga panalangin para sa iba, tulad ng matatagpuan sa Juan 17, ay nagpapakita ng kanyang pagtupad sa kanyang papel bilang punong pari na namamagitan para sa kanyang mga tao. Sa kabuuan, nanalangin si Jesus sa Diyos Ama na ipinapakita ang kanyang karanasan bilang tao, nagbibigay ng halimbawa ng panalangin para sa mga mananampalataya, at ipinapakita ang kanyang papel sa loob ng Trinidad. Kahit siya ay Diyos, ang kanyang mga panalangin ay nagpapakita ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama at ang kanyang natatanging posisyon bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa konklusyon, tinuturuan tayo ng mga panalangin ni Jesus ng ilang mahahalagang aral. Una, pagtitiwala sa Diyos. Bagamat si Jesus ay Diyos, ang kanyang mga panalangin ay halimbawa ng kahalagahan ng pag-asa sa Diyos Ama. Tinuturuan tayo nito na kahit ano pa ang ating kalakasan o kakayahan, dapat tayong laging umasa sa Diyos para sa gabay, lakas, at probisyon. Pangalawa, kahalagahan ng panalangin. Ipinakita ni Jesus ang isang buhay na puno ng regular at taimtim na panalangin, na nagpapakita sa atin na ang panalangin ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating relasyon sa Diyos. Ito ay isang paraan upang hanapin ang kalooban ng Diyos, ipahayag ang ating mga pangangailangan, at makahanap ng kaaliwan sa kanyang presensya. Ikatlo, kababaang loob at pagsunod. Ang mga panalangin ni Jesus, lalo na sa mga oras ng matinding pakikibaka tulad sa Getsemani, ay nagtuturo sa atin tungkol sa kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit na mahirap. Hinahamon tayo nito na ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Diyos, naniniwala sa kanyang mas dakilang plano. Pang-apat, malapit na relasyon sa Diyos. Ang relasyon ni Jesus sa Ama sa pamamagitan ng panalangin ay nagpapakita ng malalim na ugnayan na maaari rin nating maranasan sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagbabahagi ng ating mga puso at pakikiayon sa kanyang mga layunin. Ang kahalagahan ng halimbawa ni Jesus sa panalangin ay humihikayat sa atin na mamuhay ng may pananampalataya, kababaang loob, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos na kinikilala ang ating pangangailangan sa Kanya sa lahat ng bagay.
Kung ikaw ay napagpala, maaring i-like, follow at i-share ang video na ito para sa mas marami pang inspirational videos. God bless everyone.